Update muna tayo sa investigasyon po at pakipag-ugnayan ng DepEd sa pulisya. Paano na ipasok ng dalawang estudyante yung mga baril na nasangkot dito sa insidenteng ito? Inutusan kami ni Secretary Sani Angara, no? Ako at ang isang assistant secretary natin, together with the team from Central Office, na magtungo agad dito, no, sa Tacloban City para nang sa ganon ay mabisita namin na kung ano na ang kalagayan, kamustahin yung kalagayan ng mga sugatan at yung napabalitang casualties natin, Igan. No? Oo. So nandito kami ngayon sa Tacloban City at kagabi nagkaroon kami ng briefing na kasama namin ang pamunuan ng paaralan at ganun din yung Division of Tacloban City. So isa sa mga unang tanong na tinanong namin kung paano nakapasok yung dalawang bata, no, na namaril. Accordingly, meron pong gwardiya rito sa harapan ng eskwelahan. Ito po ay nagbabantay ng gate. At kaya lang, Igan, pumasok din sa likuran kasi medyo mababa yung bakod nila. So nakatalon sila sa loob ng bakod o sa bakod. At accordingly, nagbihis yung dalawa, no? Nagpalit ng damit bago sila nagsimulang mamaril. So ganon yung pagkakaulat sa atin, Igan, kung paano nakapasok yung dalawa. So meaning, hindi sila dumaan sa main gate. Natukoy na po ba ang motibo sa pamamaril? Doon sa unang lumabas na ulat, Igan, bullying daw, no? Sabi doon sa mga namaril ay binubuli. Pero hindi natin ma-establish yun ngayon, Igan, kasi seemingly based on the initial investigation, mukhang merong talagang plano. Parang premeditated talaga yung ginawa ng dalawang bata. Oo. In-establish pa natin ngayon yon kasi we don't want to preempt the police investigation right now. Under custody ng PNP as of last night, under custody ng PNP yung dalawang bata. At ini-interrogate pa nila, no? Tinatanong pa yung mga bata kung ano talaga yung motibo. But there are already indications na talagang pinagplanuhan at kung makikita natin, Igan, kung bullying ito, kung apektado sila o nabully sila, dapat targeted Dapat tukoy kung sino Pero seemingly what happened here, Igan, is talagang sporadic. Random talaga. Lahat ng makita at masalubong ay binabaril talaga. Tama po ba, dati na rin palang nagpo-post sa social media ng mga medyo violenting video yung isa sa mga namaril? Well, yun yung lumalabas ngayon, no, dun sa mga social media, no, na nagpo-post yung mga dating post nito. We are trying to establish and confirm this with the teacher advisor, Igan. Ano na po, Dr. Garma, ang mangyayari sa mga minor de edad na estudyante na tinuturing na ngayon children in conflict with the law? Yes. So again, gaya ng nabanggit ko, Igan, nasa custody pa sila ng police. So definitely, baka after the processing, baka i-turn over sila to the SWD for further processing. At doon na siguro gugulong, no, yung proseso ng juvenile justice natin. Maaring sila po ay sumailalim, no, sa court proceeding. At kung meron mang mga penalty, it will be up to the court